Noong August 2026, inilipat ng US Navy ang isa sa pinakamahalagang barkong pangdigma nito palayo sa Asya. Umalis sa danang Vietnam ang aircraft carrier na USS George Washington at dumaan sa Strait of Malacca, ang daan ng dagat na nag-uugnay sa Pacific Ocean at Indian Ocean. Patungo ito sa Middle East. Ang aircraft carrier ay isang malaking barkong pangdigma na may dalang dose-dosenang fighter jet. Dahil dito, kayang magsagawa ng isang bansa ng mga operasyon sa himpapawid kahit malayo sa sarili nitong teritoryo at walang malapit na airbase. Ang George Washington ang nag-iisang American aircraft carrier na permanenteng nakabase sa labas ng Amerika sa Yokosuka, Japan. Inaasahang papalitan nito ang USS Abraham Lincoln, isa sa dalawang American carrier na kasalukuyang nasa Middle East. Dahil dito, mawawalan ng American aircraft carrier ang Western Pacific at hindi pa malinaw kung gaano ito katagal. Sa loob ng maraming taon, itinuring ng Amerika ang China bilang pangunahing pangmatagalang hamon sa militar nito. Sa pinakabagong National Defense Strategy na inilabas noong January 2026, pangalawa na lang ang China sa listahan ng mga prioridad, sunod sa depensa ng sariling teritoryo at ng Western Hemisphere. Pero nananatili pa rin doon ang layuning tigilan ang paglakas ng militar ng China sa Indo-Pacific. Kaya bakit inilalayo ng Amerika sa Asya ang isa sa pinakamahalagang simbolo ng kapangyarihang militar nito at ipinapadala ito sa Middle East? Nagsisimula ang sagot sa barkong papalitan nito. Umalis sa San Diego ang USS Abraham Lincoln noong November 2025 at nakarating sa Middle East noong January 2026. Nagsimula ang digmaan laban sa Iran noong February 28, 2026. Dapat sana itong nakauwi noong May 2026 pero ipinagpaliban ng pag-uwi nito para patuloy na suportahan ang mga operasyon laban sa Iran. Sa ngayon, mahigit 260 days na itong nakadeploy at halos hindi ito nakadaong sa buong panahong yon. Isa itong record para sa isang modernong American aircraft carrier. Ang isang aircraft carrier ay hindi lang basta barko. Humigit kumulang 5,000 tauhan ang nasa loob nito kasama ang mga crew ng mga eroplano. Kailangan nila ng pagkain, jet fuel, spare parts, regular na maintenance at mga barkong kasama nitong nagbibigay ng proteksyon at suporta. Araw-araw itong kailangan habang nasa dagat ang barko. Kaya kailangan ng palitan ang Lincoln. Pero may 11 aircraft carrier Amerika. Bakit hindi na lang ibang aircraft carrier ang ipadala? Dahil magkaiba ang pagkakaroon ng aircraft carrier at ang pagkakaroon ng aircraft carrier na pwedeng ipadala agad sa isang misyon. May 11 nga ang US Navy pero karaniwang 2 o 3 lang ang nakadeploy ng sabay. Ang iba ay nagsasanay, naghahanda para sa susunod na deployment o nasa shipyard para sa maintenance at repair na maaaring tumagal ng ilang buwan o taon. Ito ang mahalagang punto. Hindi pareho ang dami ng barkong pag-aari ng isang bansa at ang dami ng barkong maaari nitong gamitin agad kapag may krisis. May isa pang aircraft carrier na posibleng gamitin, ang USS Theodore Roosevelt na kasalukuyang nasa San Diego. Maaari itong ipadala sa Middle East sa mga susunod na buwan at posibleng magbigay daan yon para makabalik sa Pacific ang George Washington. Pero hindi pa yon ang solusyon ngayon. Ang George Washington ay nasa dagat na at pinakamalapit ang kinalalagyan, kaya ito ang ipinadala para agad na mapalitan ang Lincoln. Pero hindi lang mga barko ang ginagamit sa digmaan. Pagsapit ng August 2026, halos naubos na ang supply ng US Army sa 2 sa pangunahing long-range precision missiles nito. Ang mga missile na ito ay kayang tumama ng eksakto sa target mula sa malayong distansya kaya hindi na kailangang ipadala ang mga piloto sa ibabaw ng target. Malaki rin ang nabawas sa supply ng Patriot at THAAD interceptors ng Amerika, mga defensive missile na ginagamit para pabagsakin ang mga paparating na missile bago ito tumama. Tinatayang humigit kumulang 65% ng Patriot interceptors ng Amerika ang nagamit na mula February hanggang July. At bumagsak din ng hindi bababa sa 38% ang supply ng THAAD interceptors. Tumutugma umano ang mga tansyang ito sa internal na datos ng militar ng Amerika. Pero kinokontra ng Pentagon ang ideya na kulang ang Amerika sa mga armas na kailangan nito. Ayon dito, mayroon pa rin itong sapat na kakayahan para magsagawa ng operasyon saan man ito kailanganin. Pero hindi maikakaila na kapag naggamit na ang isang missile sa Iran, wala na yun sa stockpile. Hindi na ito maaaring gamitin ulit kung magkaroon ng krisis sa ibang bahagi ng mundo.
Mahalaga ito dahil hindi lang sa iisang rehiyon may mga responsibilidad sa seguridad ang Amerika. Sa Europa, sinusuportahan nito ang NATO para pigilan ng Russia kahit unti-unti na rin itong binabawasan ng ilang puwersang Amerikano roon. Sa Middle East, nakikipagdigma ito sa Iran. At sa Indo-Pacific, sinusubukan nitong pigilan ng pagsiklab ng malaking digmaan sa China habang pinapanatili ang mga alyansa nito sa Japan, South Korea, Australia at Pilipinas. Hindi naman nangangahulugan na mahina ang Amerika dahil marami itong responsibilidad sa iba't ibang rehiyon. Ang problema ay kapag sabay-sabay na kinailangan sa iba't ibang lugar ang parehong limitadong mga barko, armas at tauhan. Noong March 2026, ilang linggo pa lang ang digmaan, nag-aalala na ang mga opisyal at mambabatas sa Japan at Taiwan kung ano ang mangyayari sa seguridad ng kanilang rehiyon kung ililipat ng Washington ang mga barko at armas mula Asia papunta sa Middle East. 5 buwan pagkatapos nito, ang American aircraft carrier na nakabase sa Japan ay patungo na sa kanluran. Ibig bang sabihin nito, hindi na kayang depensahan ng Amerika ang Asia? Hindi. Ang pag-alis ng isang aircraft carrier ay hindi nangangahulugang iniwan na ng Amerika ang Asia o madali nang maaatake ng China ang Taiwan o Pilipinas. Meron pa ring mga submarine, destroyer, fighter jet, marines at surveillance systems ang Amerika sa rehiyon, pati malalaking military bases sa Japan at Guam. Habang papalayo ang carrier, nasa Manila ang commander ng US Special Operations Command. Sinabi niyang handang palawakin ng American Special Operations Forces ang joint training kasama ang Philippine military. Mahalaga ang pagkawala ng isang carrier, pero hindi ito pareho ng pagkawala ng depensa ng buong Western Pacific. Hindi rin tumitigil ang China sa mga ginagawa nito sa rehiyon habang abala ang Amerika sa ibang bahagi ng mundo. Noong August 1, 2026, nagsagawa ang Chinese Naval at Air Forces ng military exercises malapit sa Scarborough Shoal sa South China Sea. Parehong inaangkin ng China at Pilipinas ang bahaging dagat na ito. Pero kailangan maging maingat dito. Nangyari ang exercises bago pa umalis ang American carrier. Naganap din ito ilang araw matapos magsumite ang Pilipinas sa United Nations ng panibagong claim tungkol sa karapatan nito sa seabed na mariing tinutulan ng China. At mahigit isang dekada nang nagpapatuloy ang pressure ng China sa Scarborough Shoal. Walang seryosong naniniwala na sasalakayin agad ng China ang Taiwan dahil lang umalis ang isang American aircraft carrier. Pero nagbibigay ito sa China ng pagkakataong ipakita ang lakas nito at ng puwang para kumbinsihin ang mga bansa sa rehiyon na hindi na kayang mangibabaw ng Amerika sa Western Pacific tulad ng dati. Ang lakas ng militar ay hindi lang nasusukat sa dami ng barko at missile na pag-aari ng isang bansa. Mahalaga rin kung ilan dito ang handang gamitin, gaano katagal kayang manatili sa dagat ng mga crew at gaano kabilis mapapalitan ang mga armas na nagamit na. At ang huling bahagi ang isa sa pinakamahirap. Sa kasulukuyang schedule ng delivery, humigit kumulang 20 bagong Patriot Interceptor lang ang natatanggap ng Pentagon bawat buwan. Pero sa isang araw ng matinding labanan, maaari itong gumamit ng higit pa rito. Pinapataas na ng Amerika ang production, pero hindi agad-agad mapapalawak ang mga factory, production line at bilang ng mga manggagawang may kinakailangang training. Sa ngayon, tinatayang sapat pa ang armas ng Amerika para sa mga posibleng pangangailangan nito sa digmaan laban sa Iran. Ang mas malaking panganib ay kung magkakaroon ng panibagong digmaan, lalo na laban sa China, bago pa mapalitan ang mga armas na nagamit na. Ngayon, balikan natin ang USS George Washington. Ang paglipat ng isang aircraft carrier sa Middle East ay hindi patunay na mahina na ang Amerika. Maaaring pansamantala lang ang pagkawala ng American carrier sa Western Pacific at nananatiling malaki ang puwersang militar ng Amerika sa Asia. Pero ipinapakita nito ang mga desisyong kailangang gawin kapag maraming rehiyon ang sabay na nangangailangan ng parehong mga barko, missile at tauhan. Aling mga missile ang gagamitin ngayon at alin ang itatabi? Aling mga puwersa ang ipapadala sa isang aktibong digmaan at gaano kalaking panganib ang kayang tanggapin sa isang rehiyon na wala namang digmaan sa kasalukuyan. Mahalaga ito sa Asia dahil malaking bahagi ng seguridad sa rehiyon ay nakasalalay sa tinatawag na deterrence. Ibig sabihin, napipigilan ng isang bansa na umatake dahil naniniwala itong napakalaki na magiging kapalit nito. Pero gagana lang ang deterrence kung kumbinsido ang kalaban na hindi lang handang tumugon ng Amerika, kundi may sapat din itong puwersa at kakayahan para gawin yon.
nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang militar sa mundo ang Amerika. Pero limitado pa rin ang bilang ng mga barko, missile at tauhang maaari nitong gamitin ng sabay-sabay. Kung kailangang labanan ng Amerika ang Iran, tumulong sa seguridad ng Europa at pigilan ang pagsiklab ng digmaan sa China ng sabay-sabay, gaano katagal nito kayang hatiin ang mga puwersa nito bago ito mapilitang pumili kung aling rehiyon ang mas dapat unahin.